napapakinig ng Bombo Radyo. Siyempre, Bombo Marian, magandang gabi rin. Alam mo, gusto na lang naming maging realistic. Wala kaming inaasahan na something bombastic. Alam naman natin na abala sa politika ang ating Pangulo. At pangalawa, alam naman natin na napakatindi rin ng pressure mula po sa kanyang mga economic managers na ipagkait pa yung pong naipanalo na nga sa wage boards na wage increase supposedly dito sa NCR na inaasahan natin noong July 18 pero nausog ng July 25. So, ang tanong na lang namin ngayon ay ano na ngayon ang mga manggagawa para sa iyo, mahal na Pangulo, no? What now, Mr. President? Kasi sa lahat po ng naging talumpati sa State of the Nation address ng ating Pangulo, simula po noong 2022, pang-5 na ito, hindi po siya nagbabanggit ng anuman tungkol sa manggagawa. Yung pong inaasahan nating legislated wage increase ay ipinapasa niya po paulit-ulit sa mga wage boards kahit marami na po tayong puna sa ating mga wage boards na hindi gumagana sa ating pananaw. Yung naaprobahan nga po ng isang taon na inaasahan natin, around SONA rin po yun, na magkakaroon tayo ng dagdag sahod, hindi pa man din napapatupad, naghanap na siya ng paraan paano mapigilan ang pagpapatupad nito. So, we're not expecting much, pero syempre dahil po tayo mga Pinoy, meron pa rin pag-asa sa ating puso, sa ating isipan, pero nakasalalay na po yan sa magiging lakas ng mga manggagawa. Ano po yung muscle na pwede nating maipakita ngayong panahon ng SONA at sa mga darating pang panahon habang hinihintay po natin yung resulta ng impeachment trial. Okay. Kumbaga, Sir Julius, parang low to no expectations na po kayo dito sa nalalapit na SONA ng Pangulo. Opo, parang habang binababa natin yung expectations ay hindi tayo na-disappoint. Medyo may pagka-realistic, pero of course, kailangan nating ituloy yung ating engagement with government. Okay po. And tama ba, Sir Julius, na ditong taon wala pong kasali sa mga dun sa mga nasa labor sector sa mga binanggit before ng Pangulo na priority bills po, sir? Ay opo, wala po kaming nakita doon po sa mga priority bills. Hinahanap namin yung nationalization ng minimum wage. Hinahanap po natin yung legislated wage increase. Hinahanap natin yung pag-address sa contractualisasyon. Hinahanap po natin yung mga panukalang batas na magpapalakas sa karapatang mag-organisa ng mga manggagawa. At akala po natin dahil itong nakaraang International Labor Conference sa Geneva noong Hunyo, natawag yung atensyon ng gobyerno sa usapin ng collective bargaining, inaasahan sana natin na meron din pong mga panukalang batas patungkol sa collective bargaining, pagkilala sa mga manggagawa, sa lalong-lalo na sa gobyerno dahil doon po tayo nagkaroon ng problema sa mga unions within government na hindi po kinikilala sa negosasyon, walang papel sa kanilang public sector labor relations board. Wala po. Kaya po hihintayin natin, sisingilin po natin anong gusto mong asahan sa mga manggagawa, Pangulo. Okay po. At bilang din dito, sir, kasi ito singit lang po natin, binanggit po ng Malacanang na wala naman daw pong mga natatanggap na kahilingang ipatigil yung mga dagdag sahod po sa National Capital Region or NCR, na eto nga po yung kamakailan ay inanunsyo po ni Dole Secretary. Tingin ko po dahil na rin po yan sa pressure na ginawa po ng mga labor groups. Pero kung pinalagpas po natin yan, yung ganyang pananaw at nagpatuloy po yung pong ganyang mga pahayag, baka po natuloy nila. Kaya po buti na lang at vigilant po yung ating kilusang paggawa. Nakasubaybay, nakatugay-gay po tayo sa lahat ng mga kaganapan. Napigilan po natin yung pagpigil sa taas sahod. Okay po. Kayo po ba, Sir Julius, ay meron pong mga nakatakda na aktibidad sa mismong araw po ng SONA ng Pangulo po sa Lunes? Opo, nung isang araw lang po, butit na tanong ninyo,
Bombo Maria, nung isang araw lang ay nagkasundo ang National Wage Coalition kabilang ang Federation of Free Workers na bahagi ng nagkaisa Labor Coalition, ng Kilusang Mayo Uno, Bukluran ng Manggagaang Pilipino at Trade Union Congress of the Philippines. Magkikita po kami sa labas ng National Labor Center sa may compound ng TUCP, alas 8:30 ng umaga. Alas 9, magsasagawa po tayo ng programa ng mga manggagawa at doon po natin tatanungin yung what now, Mr. President, paano na po ang mga manggagawa. Tayo po ay magmobilisa at atin pong itataguyod yung iba't ibang usaping pang manggagawa tulad ng binanggit ko kanina, kasama na ang pagtataas ng sahod, nationalization ng wages, pagtanggal pa rin sa excise tax at value added tax na una na nating isinulong noong Labor Day, yung pagpapataw ng wealth tax sa mga mayayaman